Iminungkahi ng ilang stakeholders sa naging pagdinig ng Subcommittee on Penal Laws na tukuyin at maging specific sa maaaring treatment sa mga menor de edad na mapatutunayang sangkot sa anumang krimen. Si Bien Manalo para sa detalye. Tinalakay sa pagdinig ng Subcommittee on Penal Laws ang ilang panukalang batas na magsasaayos sa ating revised penal code, kabilang na ang pagsasaayos ng multa at parusa. Isa sa mga binusisi ng subcommittee ang pagpapataw ng parusa sa mga menor de edad na sangkot sa krimen. Iminungkahi kasi ng stakeholders na ibaba sa 12 taong gulang pababa o 12 taong gulang pataas na hindi bababa sa 15 taong gulang. Base sa umiiral na Juvenile Justice at Welfare Act of 2006, tanging ang mga 15 taong gulang hanggang 18 taong gulang pa lang ang napapatawan ng multa o parusa na kalimitan ay sa pamamagitan ng community service. Posible rin anilang napagsasamantalahan ng ibang tao ang pagiging minor de edad nila para gumawa ng krimen o nakikipagsabwatan sila sa kapwa nila bata para gumawa ng krimen. Napag-usapan din ang posibleng parusa sa kanila sakaling masangkot sila sa mga criminal group o sindikato. Which is the aggravating circumstance, Madam Chair, because with the term "with the aid of a child," that is precisely what is the concern earlier of Prosecutor Nohara. Because if it is with the aid of that child may be complicit to the commission of the crime. But So what we that's want the here, that's already covered by Republic Act. What we're saying is that's covered by Republic Act okay. So because 94.4. aid means that the child is helping you, whereas this aggravating circumstance, what we are focused on is that element that makes it worse for the offender. Inirekomenda naman ng Department of Justice na tukuyin at maging specific sa maaaring treatment o gawin sa mga menor de edad na mapapatunayang nakagawa ng krimen. So, anong treatment ng batas under the proposed draft with respect to the boy who acts with discernment? That must be defined. That must be established kung anong treatment sa kanya. That's because this will, I'm sure this will create a lot of confusion among the stakeholders. But the problem lies if there are more than number 4. How are they going to be treated? Are they banned or are they armed persons? Sa usapin naman ng ipinagbabawal na droga, inirekomenda ng Public Attorney's Office na dapat hintayin muna lumabas ang resulta ng confirmatory test ng nasasakdal bago siya hatulang guilty, base na rin sa kanyang constitutional rights. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Bien Manalo, Congress News.